Ako si Kuya Paul and welcome sa Grow in Christ. May kilala ka bang leader na imbis na siya ang makikita mo ay si Christ ang nakikita mo sa kanyang pananalita, kilos, mismo sa buhay niya at sa mga decisions na ginagawa niya? Gusto mo bang maging katulad nito para siyempre ma-please natin ang Panginoon at maging blessing and encouragement tayo sa mga tao na ipinagkatiwala niya sa atin na i-lead? Kung ikaw man ay pastor, youth leader, ministry leader, sa school, family, sa trabaho, kahit saan man, subukan mong gawin itong 10 habits of a good Christian leader. Number 1, the habit of daily prayer and communion. Tanungin kita, kamusta na ang prayer life mo? Ang prayer, hindi lang ito yung pagkagising natin sa umaga, bago kumain, bago tayo matulog o kaya sa church. Ang prayer, ito yung moment by moment na nakikipag-usap tayo sa Panginoon. Whether ikaw ay masaya, galit, o anuman ang nararamdaman mo, ito yung continuous na nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. Pangalawa, the habit of meditating on Scripture. So, sabi dito sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light to my path. So, ang salita ng Panginoon ay dapat araw-araw minimeditate natin. So, kamusta naman ang iyong devotional life? Kamusta ang quiet time mo sa Panginoon? So, dapat araw-araw natin itong ginagawa. Number 3, the habit of leading by example. Napakahalaga na we practice what we preach. So kung tayo ay leader sa church, tayo ay mga magulang, may mga anak tayo, napakahalaga na kung ano yung tinuturo natin, yun din ang ating mga ginagawa. Minsan mahirap, pero napakahalaga na ipag-pray natin sa Panginoon na matutunan natin na ma-overcome yung mga challenges, mga temptations na nagagawa natin upang kapag tayo ay naturo, napakadali tayong paniwalaan ng mga tinuturuan natin dahil yun din ang ginagawa natin. Number 4, the habit of humility and servant leadership. Matthew 20:26, whoever wants to be great among you must be your servant. Itong mundo na to, iba ang tinuturo. Kapag ikaw daw ay isang magaling na leader, dapat dominant ka, dapat napapasunod mo yung mga tao under you. Pero ibang-iba ang ipinakita sa atin ni Christ sa buhay niya. Ang sabi niya, di ba, whoever wants to be great among you must be your servant. So kung ikaw ay leader, dapat marunong tayong mag-serve sa kahit sinong tao na dumadaan sa ating buhay. Number 5, the habit of depending on God's wisdom. Napakahalaga bilang leader na yung mga decisions na ginagawa natin ay nanggagaling from the scripture or yung prinsipyo ng Bible ang ating nagiging basihan. Napakahirap kasi kung ang pagbabasihan natin yung sarili lang nating wisdom or kung ano yung nararamdaman natin o yung sa tingin natin na tama. Dahil kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, hindi tayo magkakamali dahil ang Panginoon is perfect. Number 6, the habit of fostering accountability. Napakahalaga na meron tayong accountability partner. So, ang pwede nating ating mga accountability partner is yung ating mga kaibigan sa church, ating pastor. So, pwede rin kung ikaw ay married sa ating asawa. Ang accountability kasi, kung halimbawang meron kang bagay na nagawang mali o kasalanan, ito ay sinasabi mo dun sa accountability partner mo para matulungan kanyang mag-pray at mabigyan ka rin niya ng wisdom kung paano mo ma-overcome itong temptation o sabihin na natin ikaw ay nakagawa ng kasalanan. Ginagamit ng ating Panginoon ang ating mga accountability partner para magtagumpay tayo sa mga temptations o mga kasalanan na dumarating sa atin sa araw-araw. Number 7, the habit of cultivating compassion and love. Napakahalaga na sa bawat tao na namimit natin, nakakasalamuhan natin o yung mga tao na nililid natin, hindi takot ang maramdaman nila sa atin o makita nila sa atin, but kung gaano natin sila kamahal at kung gaano natin sila pinipilit na intindihin. Dahil ang Panginoon, ang si Jesus Christ nga, tayo napakatigas ng ulo natin, pero ano ang pinapakita sa atin ng Panginoon? Love. So
So sabi sa 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. Number 8, the habit of encouraging and discipling others. Napakahalaga na lahat ng mga taong ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon for us to lead ay natutulungan natin silang mag-grow, at kung sila ay down, sila ay may problema, sila ay nanghihina, nandito tayo para encourage sila. At syempre, nandito rin tayo para i-disciple sila para soon sila ay lumago at dumating sila sa pagkakataon na sila rin mismo ay magdi-disciple ng ibang believers. Sabi nga sa Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all nations. Number 9, the habit of practicing integrity. Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 9, whoever walks in integrity walks securely. Napakahalaga na tayo ay nabubuhay sa integrity. Kahit na minsan parang mapapahamak tayo o kaya lalo na sa kung ikaw ay may business, let us all practice integrity. May mga nakakakita man sa atin o wala, gawin natin kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon. Number 10, the habit of remaining faithful in adversity. Bilang leader, marami tayong pagdadaanan bilang tagasunod ng ating Panginoon. Minsan nga ginagawa natin ang tama sa harapan ng Panginoon, ginagawa natin yung best natin, lahat ng effort natin ginagawa natin, pero minsan may maririnig ka pang hindi maganda. Minsan naman habang nag-lead ka faithfully, dadaan tayo sa problema, iisipin natin, Lord, bakit ako dumadaan sa ganitong pagkakataon, pero nagtatapat naman ako sa iyo. Lagi nating tatandaan sa James 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial. So kahit na ano ang pagdaanan natin, lagi nating tatandaan na hindi nagbabago ang characteristics or ang attributes ng Panginoon. Ano ba si Lord? Siya ay faithful, siya ay mapagmahal, at hindi siya nagfi-fail sa kanyang mga promises. Kaya kung ikaw ay dumaraan sa mga challenges na feeling mo parang tahimik ang ating Panginoon, lagi mo tatandaan na buhay siya at siya ay palaging nakikinig sa iyong mga panalangin. Hindi madali, pero if we will practice this daily, makikita mo na unti-unti tayong babaguhin ng ating Panginoon. And soon, itong mga tao na nililid natin, tayo bilang leader, makikita mo na unti-unti magkakaroon ng fruit dito sa mga tao na to, at hindi malayo na kopyahin niya rin nila yung leadership style na ginagawa mo, yung leadership style na nanggagaling mismo kay Jesus Christ as an example. Kung gusto mong ituro itong lesson na to sa iyong Bible study group o kahit saan man, maglalagay ako ng link sa comment section para meron kang reference or guide para maituro mo itong lesson na to. So salamat sa iyong panonood. Muli ito si Kuya Paul ng Growing Christ. God bless.